Santiago 1:17. Unsay gitudlo niini nga mga pahayag bahin sa kinaiya sa Dios. 6. Ingon siya dili kay ako si Jehova walay pagkabalhin usa kamo mga anak ako wala mga ukot. Kuan live. Santiago 1:17. Ang tanang maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa nagagikan sa kahitasan gikan sa amahan sa mga kahayag kang kinsa walay pagkausab nilandong gumikan sa pagkabalhin. Ginoo natin sa mga walay pagkausap. Ako nga hinulungan ang kana bitang pagkagahig ulo aning mga Israelites. Gahig yung sila mga ulo sa hay na. Gahig ulo, kita din gahig ulo no. Gahig tubit ay ulo gahig usahay. So sa Malakias 3:16 nag-ingon nga siya ang Ginoo nga walay pagkausap. Mao na hinungdan nga ang mga Israelites wala na maut-ut. So kung imuhang hunahunaon, kung imong analyze ko, ano man nga dapat naman sila nga maut-ut tungod sa ilang pagkagahig ulo. Na? Kaya sa panahon nga usahay, hayahay ang ilahang kinabuhi, makalimot sa Ginoo. Kita mga kaigsuunan. Sa panahon sa mga kahayahay usahay, nabay mga panahon nga makalimot ka sa Ginoo. Na ay mga panahon, bisag dili hayahay. Bisag sa kalisod. Bisag murag usahay tungod sa kalisod, makalimot ka sa Ginoo, maghimo ka og dili maayo, tungod kay para di na ka maglisod. So nakalimot ka sa Ginoo, although wala gyud ka nakalimot pero gilimot-limutan. Kay kung ang Ginoo dili pa siya pariha or kana bitaw pariha sa kana bitaw Ginoo sa una sa mga Israel nga makita niyo kung unsa ka kan mga gahig ulo every time nga naalay mga chance nga magpakasala sila ilaha yung himuon ang ilahang gusto, ang ilahang pagkinabuhi sa una sa Ehipto, ilaha yung dalon, bisag unsa na nga mga miracles gihimo sa Ginoo sa ilang pagpanaw, sa ilahang pag-adto sa ilang saad. Pero makachansa gani sila nga wala si Moses. Makachansa gani sila nga maghimo og dautan halawag makadautan gyud sila. Kung imong hunahunaon, gikan sa Ehipto, pagawas nila, gikuan sa Ginoo ang Red Sea, katulad ng daan, una nga kuan sa Ginoo, katulad pagpamatay sa mga kamagulangang anak sa kuan, nga ang ilaha, walay nangamatay sa ilaha, kay nagtuman lang sila. Kana na lang daan, makahilumdum na ka, uy, ang Ginoo tinungod yun eh, mahadlok na kung magbuhat sa pagkadautan. Pero pag ato ni Moses dito sa Mount Sinai ba to, no? Na 3 days na siya dito nung maghatag sa 10 Commandments, pagbalik niya, pati ba si Aaron? Ngayang igsuon na pari, okay, naglibig to, nga naghimo o ka ng baka. Diha ni mo makita nga Ginoo, ano naglibig? Ang iyahang pagkamaayo na ang iyahang. Tinanong, gisaara na mga niya si Jacob. Gisaara na niya si Abraham, nga dili niya, tukanon ang iyahang mga katawhan. Wala na si Moses dito, grabe din yung pagluhod-luhod sa Ginoo. Ginoo, ako na lang patya. Ayaw lang silang patya. Kaya ang Ginoo atong panahon na pinagilutang sa kuha. Tungod gihapon sa iyahang. Siya ang Ginoo nga nagsaad kang Jacob. Siya ang Ginoo nga nagsaad kang Abraham, kang Isaac. Mao nga dili niya, wala ang iyahang mga katawhan. Yung anak raw sa ato ang mga kaigsuunan. Ang kaluoy sa Ginoo ang iyang pagkamataron kita mga Adventista tudos kay mga kaigsuunan makita ang Ginoo sa jika. So di maumura gyud ba? Paminaw na ko no kung wala pa mga Adventista dito. Kung wala pinaghatig mga Adventista nga naa dito nga makaingon ka ng kanang tuan, kay grabe may discount aton ni Abraham no naka-remember mo nga Ginoo kung naay 100 ka tao. Sinugon ba nimo ang sudugo ba? Abraham, kung naay 100, dili na ko sunugon. Discount ka po, 80, 60, 40, 20. Gid, bisa-isa mga igsuunan nga kanang isa rin yun, silot. Dili pa din ingon nga grabe yun. Pati ang iyahang pamilya, iyang asawa. Katong iyahang duha ka anak. Niuban pa mo dito sa iyahang. Pero ang nagmatarong rin yun, silot rin yun. Pero sa iyang pamilya, nakakuyog na lang itong duha. Pero nagpabilin gihapon ang ilahang
mga gawi bitaw nga ilahang nasunod kung asa sila tungod kay sa ilahang gihimo man ilahang fear ba wala sila isalig sa Ginoo nga hatagan gihapon sila ubana lahat na Hinoong Ginoo ng ilang kaugalingong amahan. So kuha na siya mga pensunan, recollection ba kung unsa ang Ginoo before nga mga kuanta nga siya gihapon ang Ginoo nga walay pag-usap na ang iyang pagkamaluluyon, iyang pagkamaayo, ang iyang kanang pagkagugma sa justisya na arabi gihapon nagpabilin hangtod dini mga panahon na mga igsuunan sa ato ang presente nga mga Israelhanon. So dako kayong panalangin usahay makaingon ang ilang pagkagahibulo pa panalangin po sa ato kay wala pa sila pagkagahibulo dito sila wala sila hindi pwede ko magkaigsuunan sa akong paminaw lang pa doon maayos sila mas daghan pa gid ang kuanan kanabitang mapanalaminan sa mensahe. Kay sila mga ginutang magdala sa mensahe. Ang problema sa ilaha, kay sila utang magdala sa mensahe, nagpakadautan, hinuon sila, ilahan huna-huna, mas taas sila kaysa sa uban. Kay sila maayos sa uban, usahay mga keksignan, inaanabay tayo mga Adventista. Naasa to ang kumatuuran, naasa to ang karagyon ang maluwas, karagyon tanan. Muna, usahay, dili man na sila mga luwas, man na sila, may istorya sila o gagyan sa ato ang mga sukutan. Dili din anak-anak ang kigsunan. Ato ang sabton nga sila wala nakadawat sa kahayag nga atong nadawat usa ang atong himuon ato sila padayagan sa ato ang mga kahayag nga ato ang dawat gikan sa Ginoo. Manang sharing is caring mga kaigsuunan. I-share nato ang gugma sa Ginoo, ang iyang pagkamaayo, ang iyang kamatarong, ang iyang gugma sa matag adlaw aron ato ang mapahayagan ang atong mga kaubanan nga wala pa nagailahan niya mga kaigsuunan. So, Martes ng Putaman, ato alam yung hinumduman na kung magmaayo kita kanunay sama sa iyahang pagpanalangin kang Abraham ay sa Jacob nga iyahang mga anak. Panalanginan usab kita niya kay siya mga kaigsuunan walay pagkausap.